Inihayag ng dating mambabatas na si Senator Richard Gordon na nasa panganib na ang bansa dahil sa sunod-sunod na pangharas ng China sa barko ng Pilipinas. Habang ayon naman sa PCG, hindi pa napapanahon para mag-deploy ng warship sa katubigan. May balitang A to Z si Giselle Simon. Labis nang nababahala ang dating Senador Richard Gordon sa patuloy na panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. My gosh, we are in danger more than we think. Tomorrow we can wake up and the Chinese are already in Palawan. Who will now be the big bully? They will still be the big bully. Ayon kay Gordon, sinusubukan lamang ng China ang pasensya ng bansa kung hanggang saan ang kaya nitong gawin para protektahan ang teritoryo. Kung kaya't dapat raw ay magsimula ng bumili at mag-upgrade ng mga military asset ang bansa. I reverse it. How far is China willing to go? If we say, all right, we're going to have action there, and we're going to put our money where our mouth is, and we're ready to train our people to be able to have a dogfight with Chinese planes. Samantala, nilinaw naman ng Philippine Coast Guard na hindi maaaring madaliin ang pagde-deploy ng military vessels sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tarella, oras na mag-deploy agad ng military vessel, posibleng mas lumala ang tensyon sa pagitan ng China at Pinas. The reason why China Coast Guard has been deploying their Coast Guard vessels, it's because we are using a civilian indigenous boats, and it's only escorted by the Philippine Coast Guard vessels. And to emphasize, the Philippine Coast Guard vessels are white ships. Naniniwala rin ng opisyal, posibleng maging agresibo ang China oras na mag-deploy ng warship sa West Philippine Sea ang bansa. If we're going to change the tone, if we're going to deploy warships instead of white ships, we can expect that the Chinese will also be escalating their projection of power. We can give them a better excuse to say that we're going to deploy our PLA Navy vessel as well. Sa harap nito, muling pinagtibay at pinalakas ng Pilipinas, US at Japan ang trilateral cooperation nito. Sa isang pahayag, pinagtibay ng tatlong bansa ang commitment sa malayang paglalayag at pagpapatupad ng international law sa South China Sea at East China Sea ang pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific. Iginit rin to sa Beijing ang pagtalima sa 2016 Arbitral Tribunal ruling na kumukontra sa claims ito sa halos kabuuan ng South China Sea. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon,